Talo tayo. Toyota Hiace Super Intake, Grandia EGR, turbo, heavy automatic PMS, transmission. Injector pa ba? Bale, magpapa heavy Talo tayo PMS doon. po si sir. Sumarot. Cleaning intake EGR, turbo, and Heavy PMS. injectors. So, yan po. Bale, dito ay binakbak na namin yung kanyang makina. So, tinanggal na namin yung upuan. So, yan. Dito ay dismantle ko na yung kanyang turbo. So, para malinisan na ito. So, yan. Panoorin nyo na lang po kung paano nga ba tanggalin yung turbo na to. So, first step ay tanggalin ko muna yung mismong sensor ng kanyang booster, turbo booster. So, yan. So, bali dito ay natanggal ko na. So, ang sitwasyon ng kanyang turbo is so very dirty. So, yan po ang kanyang turbo. So, dito naman ay tinanggal na yung kanyang intake manifold para magkasabayan ng malinisan. So, yan. Hanggang kailan nga ba magpapa-cleaning ng intake EGR at turbo? So, sa turbo tayo ay pag naka 100,000 kilometers, so pwede na pong linisan. So sa intake EGR naman po, bale ang mileage po bago magpa-cleaning is 60,000 kilometers po para po maalagaan po yung kanyang makina. So yan po, nagpalit na rin po siya ng timing belt saka pulley belt. So dito ay fast forward ko na po at masyadong mahaba yung video. So yan, kinakabit ko na po yung turbo. So nalinisan na po yan. Bale po, lagay na lang po lahat. So yan. Ganyan po ang magtanggal ng turbo sa Super Grandia. So madali lang naman po yung proseso. Ang mahirap lang diyan yung paglinis kasi masyadong madumi. So at least worth it naman. Ang ginagamit namin panglinis pala is degreaser para talagang matanggal yung carbon build-up. So balik alindog na naman po yung sasakyan nila sir. So ayan, mahaba-haba pong video ito mga kalyabe. So dito ay nilagay ko na yung kanyang bypass hose. Kulan po yung laman. So yan. So clinic-clip ko na po yung kanyang bypass hose. So para iwas po sa low power, yan, palinis po kayo ng intake EGR saka turbo para balik alindog po. Bale yan ay nalinis na po lahat yung kanyang pyesa. So bale ibabalik na lang lahat yung kanyang mga na-dismantle na parts ng kanyang makina. So yan. So dito ay ginamitan ko ng E10 na socket yung kanyang bolt. Ayun. Hindi ko na mismo tinanggal yung nut. Shortcut na po yung mga pinaggagawa ko diyan para mabilis yung trabaho. Para hindi dumagdag yung mga tornilyong tatanggalin. So ganyan po yung diskarte ko po pagtanggal ng turbo. Kita nyo yun? Oh, monster nagpapahigpit ng turbo. Yan. So kikisunod nga po ako sa uso kasi uso ngayon yung panateng. Kaya yan, nakamas ako para hindi ako makalanghap ng alikabok. O tingnan yung mukha niya. O naggigigil talaga, naggigigil. So diyan ako sa ilalim. Bale nilalagay ko na yung catalytic converter. So hindi ko na tinas yung sasakyan ng todo kasi may gumagawa din sa taas ng sasakyan para sabay-sabay pong maikabit lahat yung kanyang pyesa. So yan, bale dito ay nilalagyan ko ng Beta Gray gasket maker yung kanyang mga gasket para po iwas po sa tulo, para hindi magkatulo-tulo yung mga langis. So yan. Pag ito nagawa, ang sarap sa pakiramdam na naka-cleaning ka na naman sa isang araw.
ay ang trabaho mo ay nag heavy PMS ay masarap sa pakiramdam kung successful yung gawa mo. Kaya sa mga hindi pa nagpa-cleaning dyan, okay, dito lang po yung aming shop, J&M Motors Bayombong. Marami pong branch to, so kung gusto nyo pong magpalinis sa mga car owner, yan, pwede po rito. Hindi naman po hindi po gugulgulin ng isang araw po, saglitan lang po yan kasi marami naman po kaming gagawa. May tagalinis, may taga-baklas, so teamwork po yung nangyayari po dito sa amin kaya mabilis yung trabaho. So yan, bale kinakabit ko na yung kanyang turbo tube, so yung bypass ng langis yung kinakarga ko dyan. So bale natagalan po ako dyan kasi mahirap itumpo-tumpong yung bolt doon sa mismong turbo tube ay agregat, promise. So nga sikwa-sikwalim ano sumbrek alangan met. So nalaki dito yung mga nin na po yan. Sarak-sarak mo Yay. So yan. Panoorin nyo na lang po hanggang sa dulo para makaroon din ng kalaman sa mga hindi pa nakaranas maglinis ng turbo, intake, saka injector, calibration, pull out injector. Yan. Nandyan na po lahat, kompleto rekado, full video na po yan. So dito talaga ako nagtatagalan sa mismong turbo tube at hindi ko maisentro-sentro yung kanyang tornilyo. Yan, mali dito nausap ko si sir kasi pinasyalan niya yung kanyang service. Yan, so ang daming nangyari dyan. So yan, bale sinikwa-sikwal ko talaga yan. May pa doon, customer. Shout out talaga kay sir na nagpagawa ng kanyang sasakyan. Yan ako talaga natagalan sa sikwa-sikwat na yan. Hindi ko maitumpong yung tornilyo. So yan, bale malapit na rin ako matapos dyan. So yun, bale dito tayo sa taas. So yan, goods na. Naikabit ko na yung kanyang turbo. So yan, bali kakabit na po yung intake manifold. Yan, bali dalawa po kami tumitiro rito para mabilis na talaga yung trabaho. Tapos yung iba naman ay naglilinis. So ganun kabilis ang heavy PMS. So yan, may helicopter. Rabbit na helicopter. So dito ay nilalagay na namin yung kanyang injector with matching chicherya, Aushi na maanghang para tulo yung butig. So yan, nilalagay na namin yung bungee bolt. So nailagay na po lahat ng kanyang injectors. So dito katatapos lang na calibrate po yan. Yan, bali higpit. So, bali, napinis na namin yung mga injector. So, yan, nilalagay na namin yung kanyang mga pakawan para hindi tumayab yung injector na apat. So, yan, fast forward para mabilis yung trabaho. So, yan, bali, dito ay pitan na namin yung kanyang tornilyo ng kanyang injector. So, yan. So, dito ay lalagay na namin yung kanyang valve cover gasket. So yan, bali rin-reseal na namin. So yan na ng beta gray yung kanyang valve cover gasket para hindi tumulo ng langis, para swabing sawabi paglagay ng kanyang valve cover. So yan, fast forward. Yan, sige karga. Sige, pulagidam, sige. So, yan. Ali, yung valve cover ay hindi kami nagpalit kasi okay pa siya. So, dito sa may corner, sa may hapmo-hapmon niya, lagyan nyo ng silicone para hindi magtagas yung
para hindi po tumagas yung langis. So, lagyan ng silicone sa mismong corner ng kanyang nagbukol na yon. So, dito ay iingatan naming mahulog yung gasket at masira yung injector oil seal. Kasi yung harness ang isa sa gabal sa mga high ace po pagdating sa palit ng valve cover gasket. So yan na nga, ay nailagay na namin yung kanyang valve cover gasket. So bali lalagyan na namin ng mga tornilyo. So yan, pinapahiran ko na ng silicone yung breather hose para hindi po tumagas yung kanyang langis doon po. So yan, lalagyan na namin ng mga tornilyo para mabilis matapos. So yan nga po. So yan, bali dito ay lalagay na namin yung kanyang upuan para matapos na agad. So yan, ginamitan na ng impact wrench para mabilis yung paghigpit ng mga tornilyo. So yan, bali dito na po ay ilagay na po yung upuan. So malapit na sa katotohanan. So yan po. So dito nga ay nagka-higpitan na yung mga tornilyo, saka yan na, ilalagay na yung mga hose. Ayan, ilalagay na ng langis para goods na talaga yung makina. So pati dito sa may fuel filter, yan, nagpalit na rin ng fuel filter para talagang balik alindog talaga yung kanyang makina. So yan, bale dito ay sinusukat na, so kulang. So lagay namin langis dito ay 7 liters sagad. So yan, binomba na. So ready to start na po yung kanyang sasakyan. So higpit na po yung filler cap. So yan, malapit na pumusok yung sasakyan ni sir. So yan na nga, bale dito ay inon ko na. So yan, i-start ko na. So yan, boom, yan na, start na nga. So dito ay may napansin ako na nagbibid pala yung kasama ko. Yun, yun yung nagbibid siya ng crudo. Batik na malaki. Yan, panoorin nyo na lang po hanggang sa dulo mga kalyabe. Okay, let's go. Tano solid. Okay. Sige pa ako ngayon. Sige pa. Okay. Woo! Good job, good job. Pwede nga umabot malam. Check engine. Ay, mga napikot ta. Ano nga, ipaksak mo di ba dito? Ay, atali ka, sensor. Yung nandyan? Ay, ko rin sa... Sino na tata? Baterya. Disconnect mo. Disconnect. Disconnect mo. Balik nalipatak natin yung karga. Inigyaw tatay, mungkin saksak mo. Balik pa yung kabel tatay garot ngayon eh. Ay, pag-uyod. Pag-uyod. Pero natin na iligtat mo tatay. Crank shop. Ay. Yung kasal sorry, ulisak. Crankshaft atan. Crank shop. Good. Ikat mo natin. Katam. Ikatot. Katam. Oh. Kabel mon. Kabel mon. Meron tawon. Oh. Okay. Oh.
Bigibit ko dito eh. Narinig Kaya, na. All goods! Accelerate mo man. No, malang accelerator na. yung ate yung kumanda. Ha? Bale, road test na namin yung Toyota Hiace Super Grandia. So, heavy PMS po. Bale, nag-cleaning po kami ng intake EGR turbo sa pinakalibrate yung injector dapat. So, salamat po sa panonood at ito ay nakuha namin na-share namin yung video kung paano nga ba mag heavy PMS ng Toyota Hiace Super Grandia. Maraming salamat po sa panonood and God bless po.